babae kasi masama yun. At saka yung babae naman nagpapakatanga, kahit mahal nyo ang lalaki, huwag kayong magpahuthot, huwag kayong magbibigay ng pera. Dapat siya ay magbigay kung gusto niyang magbigay, pero huwag kayo ang magbibigay ng pera sa lalaki. Yun lang. Ayun. Alin, magkuhan na lang tayo. Mag-music po muna tayo. Pretty girl, pretty girl, pretty girl. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be something else. Ay, mag-start na naman po ang ating magpapatuloy, ang ating Love Notes and Memories with Treasure. Miss Treasure, magmahal po ako sa matandang lalaki na akala ko po di ako bibiguin at matanda na siya. Mahilig siyang makakuha ng babaeng gusto niya, siya ay nasusunod. At siya rin ang may pera na, ba't ganito? May pera. Ano ibig sabihin nito? Ako po ay 20 years old. Akala ko po sa kanya ang matagumpay at akala ko po sa kanya ako magtatagumpay. Sana po, Miss Treasure, bigyan mo ko ng payo. Hindi ko nga maintindihan yung sulat mo. Paano kitang bibigyan ng payo? Miss Treasure, nagmahal po ako sa matandang lalaki. Akala ko po hindi niya ako bibiguin. Yun po pala, marami kami. Gusto niya puro batang babae ang mahawakan niya. Naku. Ano?
20 years old po ako. Alam mo yung ganyan, magulo yung sulat mo. Hindi ko maintindihan, Letty. Letty, kung gusto mo, pwede naman tayo magkita o sabihin mo sa akin para magkausap tayo. Kasi ang gulo ng sulat mo, hindi ko maintindihan. Halo-halo. Merong babae, merong maiaahon, manloloko, o matandang lalaki. Alam mo, sa totoo lang, bata kayo, huwag kayong umibig sa isang matandang lalaki. Kasi alam mo, lulukuhin lang po talaga kayo ng ganyan. Kasi iisahan lang po kayo. Ang gusto lang niya, makuha kayo. Pagsamantalahan kayo. Ganun lang po. Walang ibang gusto niya na ganyang ugali, no? Kasi hindi naman yan iibig sa'yo na akala mo papakasalan ka. Hindi, may asawa yung ganyan. May anak, may asawa. Hindi man siya nag-asawa, pero karamihan talaga niyan, may asawa, may anak. Kung po, palagay mo na, sabihin niya, wala siyang asawa. Yung tanda niya na yun, wala siyang asawa. Ay, hindi yan totoo. Ang gusto lang niya, makaisa sa inyo. Ganon. Ang gusto lang niya, siguro, mapagsamantalahan ka, kasi yung, dalawang bagay yan eh. Yung asawa niya na palagi niyang kasama, hindi niya magalaw. Tapos, wala siyang girlfriend na po pwedeng niyang isama-sama. Kaya, ikaw ang binibigyan ng pagkakataon. Ikaw naman, tatanga-tanga, iyon ang hindi mo iniisip, hindi mo iniintindi yung ginagawa sa'yo eh. Dapat yan, iisipin mo ang ginagawa sa'yo at iniintindi mo kung tama ba yon. Ganon. Letty, pero kung gusto mo, magkita tayo para maintindihan mo. Miss Treasure, 8 years po kami, Miss Treasure, 8 years po kami ng boyfriend ko. Akala ko po kami na at marami po akong pinaplano sa aming dalawa. Yun po pala, marami siyang asawa at anak sa iba't ibang babae. Nasaktan po ako, grabe. Kaya po pinakulam ko at nang di na siya makapagloko sa ibang babae. Ngayon po may nagsabi sa akin na kababayan niya na kilala at siya daw po ay nabulag at nagkasakit na. Sa akin po, Miss Treasure, nalungkot din po ako, kaya lang po masakit ang ginawa niya sa akin. Mali naman yung ginawa mo. Alam mo, wag mo siyang ipapakulam. Pero ako kasi hindi naniniwala sa ganyan eh. Alam mo yan, kawalang hiyaan yan, kasamaan yan, masama yan. Kasi kung Catholic ka, kung ikaw ay kuwan, hindi mo ipapakulam ang isang tao. At saka, minahal mo yan, hindi mo dapat yang gagawin, di ba? At saka, siguro naman, minahal mo naman siya, nagkaroon naman siya ng pagkakataon, di ba? Bakit ganun ang gagawin mo? Di ba? At saka isa pa, nakakita ka lang ng ibang babae sa kanya, at saka isa pa, before nga pala, may asawa siya, alam mo naman, sige, 8 taong kayo. Nung malaman mo na may anak at asawa siya, siguro naman sinabi niya sa iyo. At saka 8 taong kayo, sa 8 taon ninyo, wala kang kuwan. Hindi mo nalaman na may asawa yung boyfriend mo? Imposible yon. Hindi ako naniniwala sa iyo na hindi mo alam na yung boyfriend mo kuwan, may asawa at may anak na kuwan,
8 ata yung sinabi mong anak. Ilan ba? 8 taong kayo, pero yung boyfriend mo may asawa at anak. Eh, unang-una, hindi naman ikaw ang una niya. Oh, siguro pang-4 ka lang, pang-5 ka lang, pang-6, pang-7, pang-8, pang-10, hindi ikaw yung talagang babae niya. Hindi ikaw talaga yung mahal niya. Ikaw lang, hindi lang ikaw yung boyfriend niya o ano, 'di ba? Sana ganon ang gawin mo sana. Pero alam mo, masama yung ginawa mo. Hindi ako natutuwa nun. Nalulungkot ako sa ginawa mo. Kasi kung ikaw tunay na Katoliko o tunay na madasalin, hindi mo gagawin yun sa kapwa mo. Masama yung ginagawa mo. Ako hindi naniniwala sa ganyan. Meron palang ganyan, totoo pala yung ganyan. Pero hindi ka ba naaawa sa boyfriend mo? Alam mo, naging boyfriend mo yun, nagmahalang kayo, di ba? Pagkatapos isang iglap, ganun ang gagawin mo. Hindi ka na ba naawa sa boyfriend mo? Tingnan mo, nabulag. Ano ginawa mo? Sinabi mo mabulag sana siya, ganon? Nabulag. Ano pa nagkasakit siya. Oh. Isipin mo, nabulag siya, nagkasakit siya. Hindi ka ba nakokonsensya nun? Alam mo, yung mga ganyang klase, makakarma ka niyan. Oo. Hindi yan ginagawa ng ako kinikilabutan sa'yo. Hindi ako natutuwa. Ako, alam mo, ano ba pangalan mo? Alam mo, Gina, gusto ko makita kita. Makausap kita. Taga Cavite ka. Oo. Gusto ko makausap kita, makita kita. Nang para malaman mo kung ano yung tama na gagawin mo. Kasi mahirap yung ginagawa mo sa boyfriend mo. Kung palang ikaw nagka-boyfriend uli, gaganunin mo na naman. Ay, nako. Kawawa siya. Diba? Ano yun? Palagi kayong pagwari nagka-boyfriend ka, hindi kayo nagkasundo, gaganon na naman ang gagawin mo. Nako, ewan ko. Hindi ko maubos maisip yung ginawa mo. I'm sorry, pero hindi ko maubos maisip. Sorry sa iyo. Hindi maganda ugali mo dyan. Mangumpisal ka man ng pari man, kita mo. Sasabihan ka ng pari, mangumpisal ka, kita mo, kung ano may sinabi ko sa iyo. Iyon. Hindi yan makataong gawain. Oo. Magdasal ka. Totoo yan. Mag-usap tayo kung gusto mo magkita tayo. Hindi maganda yung ginagawa mo. Kahit pa paano, naging mahal mo yan. Minahal mo yan. Isang iglap, ganun ang gagawin mo. Kawawa naman boyfriend mo. Hindi maganda yan, Gina. Mangumpisal ka sa pare, kita mo, yun din ang sasabihin sa'yo. Miss Treasure, marami pong nanliligaw sa akin. Kaya po gusto ko nang iwan boyfriend ko. Kasi po, grabe ang pambababae. Ba't puro babae ang lalaki? Kahit po, nalalaman ko na, ayaw, ano ba yun? Kahit ko pa rin, ayaw ko po siyang iwan. Ayaw po siyang iwan at ayaw po siyang umamin sa akin. Nahihiya po ako at maraming nakakaalam at nakakakita sa kanya. Mga friends ko at kahit daw po sa mall, pinapakita pa niya ang kalikutan niya sa babae. Alam mo, yung boyfriend mo makapal. Hindi maganda yung ganyan na kuwan, pero alam mo ba, ang pambababae, hindi naman iyan nakakakuha ng lalaki. Ibig mo sabihin, pag nang babae ka, tumataas ang pagkalalaki mo. Hindi naman, ano?
Tsaka ikaw, kung sakasakaling marami ka namang nililigaw, mamili ka. Wag mo nang piliin yung katulad nun sa boyfriend mo. Oo, kasi malalaman mo naman yan eh. Mahirap talaga yung ganyan. Sa bagay, hindi naman natin makikita kung babaero ang lalaki o babae o kuwan. Bihira talaga sa lalaki ang kuwan eh. Totoo yan. Yung 10, iisa lang. Minsan wala pa. 'Di ba? Sa panahon na to, swerte mo kung may napangasawa kang lalaki na mabait, matino, makakatulong mo, 'di ba? Swerte mo, magdasal ka na at magluhod ka sa simbahan. Siguro kahit naman sino, pag ang lalaki ganon, ang babaeng nakapangasawa ng ganon, minuto luluhod, kahit sa hagdanan nila luluhod ng paakyat. Dahil nga magro-rosaryo ka ng nakaluhod. Totoo, sa dami ng babae na niloloko ng lalaki na kaya babaero ang lalaki, no? Yung babaeng ganyan na nakakakuha ng babae ng lalaki na mabait at natutulungan pa siya. Siguro lulud ako magmula sa ibaba. Pagbaba mo ng hagdanan pataas, yun na lang. Hindi pa ang gagamitin mo, tuhod mo. Dahil sa dami-dami ng babae, sa dami-dami ng lalaki, tinan mo, yung 10 ang babae, yung 10 lalaki, iisa lang ang matino. Sang ka pa. Kaya sabi ko sa'yo, lulud ka nga lahat ng sulok ng kuwan mo, siguro maliligo ka lang, nakaluhod ka papuntang banyo, di ba? Iyon nida ng sukat sa akin. Iyon ang aking maipapayo sa iyo. Huwag kang masyadong mapusok sa mga ganyan kasi ang mga lalaki talaga ganyan ang ginagawa sa iyo. Kung ganyan ang sinasabi mo, okay lang 'yan. Pero wag kang magsabi mo kasi manlalaki ka. Ang hirap naman nun. Wag kang manlalaki. Mahirap naman yun. Alam mo, ang lalaki, masasabi ko lang sa'yo, ang lalaki pwedeng mambabae ng napakarami. Yan ang ating kuwan di ba? Ang babae hindi pwedeng manlalaki na napakaraming lalaki, 'di ba? Pwedeng mag-boyfriend o mag-boyfriend, hindi pwede, paisa-isa lang, no? Ang lalaki kahit napakaraming babae, pwede sa kanila 'yon. Nakakainis lang sa atin 'yon, 'di ba? Kung tayo ang natatamaan, no? Pero akala ng mga lalaki magandas 'yon. Hindi nila alam kakarmahin sila nun, 'di ba? Kaya nga yung sinasabi ko ay yung mga babae na answerte, ang lalaki napakabait. Nako, magluhod-luhod na kayo sa bahay ninyo. Huwag na kayong gumamit ng paan ninyo. At siguro, imbis na hahalikan ninyo yung asawa ninyo, sa paan nyo halikan. Ayun. Totoo yun. Nakakuha kayo ng ganong klaseng asawa. No? Bihira po yan. No? Eto pa. Galing kay Miles ng Laguna. Miss Treasure, asawa ko po nung magkita kami. May chikinini. May chikinini sa kanan ng pisngi niya hanggang leeg. Kanan ng pisngi. Nag-date. Baka sa kaelan kung saan-saan na lang ginawa. O baka sa sasakyan, di ba? Para pong pinapakita pa niya sa akin. Kasi po, sa may gawing mukha at leeg siya kinagat ng babae niya. Di na po siya nahiya. Ang tanda na po niya. Di na po bagay sa itsura niya. Kwento po ng pinsan ko, nakita daw po nila lumabas sa motel. Nagulat daw po siya at paghinto sa sasakyan
sasakyan ng asawa ko sa intersection ang nakita niya. At may babaeng mas malaki ang kabataan sa kanya. Asawa ko po, Miss Treasure, 58 na mahilig pa. At di na po siya nahiya sa ginawa niya. Ano ba yan? Ay, alam nyo, mga problema nyo, ang hirap litusin. Yung asawa mo, kaya lang siya nagkaroon ng chikinini, nag-date yun, siyempre. Hindi ka naman kakagating basta ng ano yan, kakagating ka sa buong, sa restaurant, agad-agad. Kung wala naman kayong kuwan, nag-date yan, o nagpunta sa sinihan, or yun nga, sinasabi nyo, nagpunta sa motel. Yun, naglabing-labing. Kasi kung hindi naman yan maglalabing-labing, paano yung magkakaroon ng chikinini? Hindi yan magkakaroon ng chikinini. No? Masyadong mapusok yung asawa mo. Talagang hindi na siya nahihiya kasi sa katandaan niya, pinapakita pa niya sa'yo ano ginawa mo. Hindi mo sinabi rito sa akin kung ano ginawa mo. Kung ako asawa mo, pare, ako nakita ko yung ganon, ang gagawin ko, lagyan mo ng kuwan yung hindi ba, chikinini yan. Magpatulo ka ng kandila, ilaklak mo sa kanyang pisngi. Para chikinini na lang siya palagi. Hindi na mawawala yun. Pinagmamalaki pa niya. Ganun ang gawin mo. Talagang kukuwan doon. Napakayabang Akala niya nakakatawa yun. Hindi niya alam. Nakakahiya yung ganong may chikinini. Diba? Mag-music po muna tayo. Ihilang ako. Oh, I'm paying for your kisses and the tears I shed for you. 50 tears for every kiss, dear, for love that wasn't true. Oh, I bought so many kisses when I didn't know the cost, but the time has come to pay you for the love that I have lost. 50 tears for every kiss, dear. Oh, the price was high, it's true, but I'd shed a million more, dear, for only one more kiss from you. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. For a love that fell apart.
forever. I know that I sometimes just don't know how to tell her. I want to hold and kiss her, give her my love. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here. Hello, mag-start na naman po ang ating Love Notes and Memories with Treasure. It's already 4:30. Matatapos na naman po at mag-uumpisa na naman ako sa traffic. Ay, Miss Treasure, mayroon boyfriend ko po, grabe po ang ginagawang panloloko sa aming sa aming mga siya daw po ang grabe po ang panloloko niyang ginagawa sa aming mga magulang. Siya daw po ay walang asawa at binata kahit kanino sa edad na 65. Di daw po siya nag-asawa. Nag-iisa daw po siyang anak at nabigo daw po siya. Kaya daw po hindi na siya nag-asawa at ngayon lang daw po siya umibig sa kanyang sa akin. Iyon po ang kwento niya sa aking mga magulang. Ay nako, alam mo, ang lalaki kasi, isipin mo 65 na, nabigo siya, 65 years. Sa bagay po, meron po kasing nabibigo na, wari, nabigo ka, nawawalan ng gana sa lalaki. Totoo po yan, kasi po ako, may mga, auntie po ako kasi, napakahigpit ng auntie ko, ng mother nila. 5 po silang dalaga. 5 dalaga po anak nila. Alam po, lahat po na yon hindi nag-asawa. Sa higpit ng nanay. Sa higpit ng tatay at nanay nila. Sayang, ang gaganda. Siyempre po, hindi naman po kasi hanggang palagi ka na lang bata. Siyempre, tumatanda rin naman po tayo. Yun ang sinasabi ko. Bakit ka mag-iisip ng gano'n? Di po ba? Kaya po ako'y naniniwala sa nabibigo, nawawala ng gana, sa mga ganyan, sa lalaki o sa babae. Kasi once na ikaw nadala, talaga, totoo po yun. Hindi ka makakaibig pag ikaw nabigo nasanay ka na lang sa ganun Ganun yun Kaya, kasi isipin mo, 65, pagkatapos sinabi niya sa iyo ka lang, sa iyo lang siya umibig. Nako, ang swerte mo. Ang tanong ko, kung siya nabigo, totoo naman kaya ang panliligaw niya sa'yo, ang pag-ibig niya sa'yo? Tanungin mo rin, kasi baka gumanti lang siya sa'yo, maging kawawa ka lang. At ikaw ay, ang bata mo pa, 35 years old, ay nako, wala ka bang asawa at hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend? Baka nagka-boyfriend ka, yun na lang ang iyong mahalin. Oo, kasi mahirap din yung ganyan. No? Sa akin, hindi ako natutuwa sa ganong klase na lalaki. Kasi 65 years old, tapos ikaw ang bata mo pa, 35. Hindi siya nag-asawa, nabigo siya. Kung gumaganti lang siya, ganun kaya, ewan ko lang para lang naman sabi ko yon. Kung meron kasi lalaking ganun, gumaganti lang para makaganti siya sa babae, ganun. Pero hindi naman niya mamahalin. Yun lang, ganun ang gawin mo, pero sana huwag naman po ganun, no? Okay. May boyfriend po ako, bading. Gusto ko na po siyang layuan. Kasi po, may nagugustuhan akong girl na mas okay sa kanya at babae. Ano po ba, Miss Treasure, ang dapat mong gawin? Dapat kong gawin.
Kasi alam mo, kung ako ikaw, nagmahalan rin lang kayo, siguro naman papayag yung bading na makipaghiwalay sa'yo at umibig ka sa talagang lalaki. Kasi ikaw kasi magkakaroon ka pa ng anak, di ba? Pag babae, may babae kang nagugustuhan, babae yun talaga. Yung bading hindi ka magkakaanak diyan, di ba? Kaya sa akin, kung ganun ang bading, kung ganun, siguro magiging mas okay sa iyo yun, ganun, di ba? Mas maganda para ikaw mabuhay na malawalhati at sasaya ka. Kasi kung ikaw sa bading at your age 35, wala kang anak, gusto mong magkaanak, sasaya ka pag may ang anak kasi, alam mo, pag may anak ka, masaya. Totoo yan. At kahit sino, pag ikay nagkaanak, ang magula, ang babae, pag walang anak, walang kwenta. Para ka lang, ano ba yan? Para ka lang, yung ba tipong, hindi ka makakaganti sa magulang mo hanggat hindi ka nanganganak. Ganon. Dapat may anak ka. Huwag kang matapot manganak. Kahit lahat naman tayo, pag nanganak, 50-50 ang ating paa natin nasa hukay no? Mag-anak ka para malaman mo ang hirap ng iyong magulang. Pero kung hindi ka magkakaanak, hindi mo mararamdaman ang hirap ng iyong magulang sa iyo. Ganon. Oo. Apakahirap ng ang mas mahirap ang nanay kesa sa tatay. Ang tatay wala naman niyang ginagawa kundi paglaki, sige, ganon lang. Walang ginagawa yan, lalo na pag maliit ang anak. Walang ginagawa yan, nagtatrabaho yan. Yung nanay, yung mamalansya, nagluluto, yan. Yung ang tatay, ngayon lang yan mag-asikaso kung gusto niyang mag-asikaso. Pero kung ayaw niyang mag-asikaso, hindi yan mag-asikaso. Ganon lang yon. Kaya walang problema yon. Miss Treasure, boyfriend ko po, niloko ako na ako daw po ang mahal niya kaysa sa girlfriend niya. Yun po pala, ang gusto lang niya sa akin ang aking pagkababae. Gago rin pala boyfriend mo. May babae siya, meron na siyang girlfriend, meron ka pa, nagpaloko ka pa, kawawa ka naman. Alam mo yung mga ganyan lalaki, Diyos ko, hindi ko maipinta yung itsura nila pag ganun sila. Mahirap yung ganung klaseng lalaki, mahirap yung ganung klaseng hindi naiisip yung dapat, di ba? Ayoko ng ganun. Hindi ko maintindihan kung paano ang gagawin niya, no? Kaya dapat bago ka umibig, intindihin mo muna at doblehin mo ang iyong isip. Huwag basta-basta ka sasagot ng lalaki. Huwag ka basta-bastang pag niyaya, sama, yaya, sama. Hindi, huwag ka agad-agad ganon. Isipin mo yung sarili mo, isipin mo na ikaw rin naman ang mapapahiya. Ikaw rin naman ang, siyempre, 'di ba? Babae tayo, dapat respetuhin nila tayo. Hindi po pwede na lahat ng gusto nila ibibigay mo. Huwag mong gagawin 'yon. Sa boyfriend mo, pag may hiningi sa'yo, huwag mong ibigay. Kung alin lang ang po pwede na bukal sa loob mo. No? Kung wari, halikan ka, okay lang naman yun Yakapin ka, walang problema. Magsini kayo, okay lang yun. Oo. Walang problema yon, yakapin or what, or halikan ka. Boyfriend mo yun di ba? Wala, lips to lips ka, okay. Wag ka lang magpapakagat sa leeg. No. Pangit yun. Hindi ka irerespeto
Alam mo, pag may mga kagat-kagat ka dyan, may chikinini ka, kahit lalaki at babae, hindi ka irerespeto ng kapwa mo. Pagtatawanan ka. Akala mo nakakatawa yon? Hindi. Hindi ka irerespeto. Ano? Kaya wag mong gagawin yung mga ganon. Yung katulad ng isang caller na yun daw kuha ni may chikinini, pinapakita pa sa kanya. 'Di ba? Pangit naman yung ganon. Papakita mo pa sa iyong babae yung chikinini mo. Akala mo natutuwa, pinagtatawanan ka ng babae mo. Iyon yon. Yon, 'di ba? Iyon lang, 'di ba? Kaya wala sa akin yung mga ganun eh. Hindi, alam mo ba, yung mga ganyan, yung bang ang babae, pag yung konting kuha lang sa'yo, o konting salita lang sa'yo, naniniwala ka na. Huwag kang maniwala sa ganong klase. Kasi, yung mga ganyang klaseng babae, masyado yung hindi ka igagalang ng lalaki. No? At saka dapat yan, tayong mga babae, igalang naman natin ang ating sarili para ginagalang din tayo ng ating kapwa, no? Pati yung boyfriend mo, no? Huwag kang kahit saan na lang, no? Kung alin lang ang gusto mo, iyon ang pwede niyang gawin sa'yo. Huwag lahat. Huwag lahat ibibigay mo sa boyfriend mo. Naintindihan mo ako, Grace ng Mandaluyong? Miss Treasure, my friend po ako, Miss Treasure. Akala ko po yung paghalik-halik niya sa akin ay yakap ay friendly touch. Yun po pala, mahal daw po niya ako at tibo po pala siya. Nagulat po ako sa sinabi niya. Ako po ba ang magandang gawin? Ano po ba ang magandang gawin ko? Hindi, kasi naging kaibigan mo naman siya, magkasama kayo, kaibigan mo, barkada mo, sabihin mo sa kanya in a nice way na friend tayo pala, bakit naman magkakataluhan pa tayo, pare tayong babae, at saka isa pa, akala ko yung paghalik-halik mo sa akin at pagyakap-yakap mo sa akin ay yun isang kaibigan lang. Bakit ganon? Ba't ganon yung gagawin natin, no? Dapat yun, hindi ganon ang ginagawa natin. Sabihin mo yung maganda na kasi okay lang sana kung hindi mo naging kaibigan, hindi friend, naging kaibigan mo siya, no? Hindi yun magagalit. Hindi yun magagalit. Siguro kahit pa paano sasakit ang kanyang kalooban. Of course, minahal ka niya. Ikaw hindi mo siya minahal as a friend, ikaw as a friend. Siya iba yung pagmamahal niya sa iyo. Kaya ganun yung ginagawa niya na hindi mo nararamdaman, di ba? Yun, no? Kaya sa palagay ko, hindi naman siya magagalit kung kausapin mo siya. Kausapin mo siya, ikaw lang ang nakakaalam ng ganun no? Lina ng Makati. Miss Treasure, girlfriend ko po, hindi lang ma-text, galit na galit at nakikipag-break na agad sa akin. Busy po kasi ako, kaya di ko po siya maalala sa dami ng trabaho namin dito sa office. Sa Comelec po kasi ako nagwo-work. Alam mo, yung pag busy, alam mo, yung iba kasing babae, hindi naintindihan yung busy ako, ganire, nagagalit agad. Pero kung ikaw naman sa Comelec nagtatrabaho, siguro naman sa panahon na to, kahit ako maniniwala na busy ka hanggang hating gabi nga nagtatrabaho kayo. Sobra naman yung girlfriend mo. Hindi naman dapat makikipag-break agad siya. Bakit agad siya nakikipag-break? Bakit? Meron ba siyang kapalit? Meron ba siyang nakita na ganon na mas okay sa'yo? Ganun lang naman yun Dalawa lang yan May makikita siyang iba, meron siyang nakitang mas higit pa sa'yo, at saka meron siyang isang nakita na mas nararamdaman niya na mahal siya. Sa akin, kung dapat
ang gawin mo, minsan isang araw, ang gawin mo, mag-usap kayo para kayo magkaunawaan. Para kung sakasakaling hindi na talaga pwede kayo, at least friends kayong naghiwalay. Mas maganda yung may closure, 'di ba? Mas masaya pati sa budhi mo at pati sa puso mo, hindi ka hindi ka mangangamba kasi kahit papaano wala kang pag-iimbot na iniisip sa iyong puso at palagi kang nandyan sa kanya, ayusin mo siya lahat. Ganun lang. Alam mo, matutuwa siya sa iyo. Ganun. Come to me and take my hand and be my lady. Miss Treasure, girlfriend ko po, hindi lang, ito pala yun. Miss Treasure, may babae po palang walang kasiyahan. Kahit ano ibigay ko, walang halaga sa kanya. Bakit po kaya ganun ugali niya? Di mo naman sinabi, George, yung iyong George ng Manila. George, hindi mo naman sinabi kung ano binibigay mo sa kanya. Ano kaya yon? Wala siyang kasiyahan. Baka ano ba hinahanap? Baka naghahanap siya. Baka ang gusto niya, mamamasyal kayo, o alam mo, ang babae minsan naghahanap yan ng lambing, naghahanap yan ng kausap, pero ang gusto niya, ang kausap niya, ang boyfriend niya. Ganun yan. Tapos, naghahanap yan ng konting lambing-lambing, gano'n, na konting kasi wala siyang masabihan, kundi ikaw, kasi ganyan lang naman pag kayo mag-boyfriend ang nasasabihan mo, yung best friend mo, yung boyfriend mo, at saka yung magulang mo, di ba? Kaya dapat, kung sakasakali, mag-usap kayo. Masarap kasi yung kayo nagkakausap, kasi hindi mo sinabi kung anong walang kasiyahan. Ano ba kasi yung kasiyahan? Marami kasing klaseng kasiyahan. Kasiyahan na mamamasyal kayo, mag-overnight kayo sa isang resort. Ayun lang. Kaya hindi ko alam kung ano yung gusto mong kasiyahan. Ano, George? Miss Treasure, girlfriend ko po, pinasyal ko na at nag-overnight pa kami sa beach. Gusto po bawat oras at romance. Hirap na nga po ako sa kanya sa loob ng isang araw. Di pa po siya pala nasisiyahan. May sakit po ba siyang maniac? Iyon po pag po ganon, ang babae, sa loob ng isang araw, walang kasiyahan, niromansa muna ng maghapon, kahit anong gawin mo, wala pa rin siyang kasiyahan, at gusto palaging nakapalupot. Alam mo, may sakit po yun. Tingnan mo po, at baka magpa-check up po kayo sa psychiatrist. At baka po yan may sakit na maniac, baka po maniac yan. Ganun po yan yung mga maniac po kasi walang kasiyahan kahit ano gawin mo, kung sino-sino, pag iyan po sinusumpong, kahit sino na lang pupuntahan, kahit sino na lang yayakapin, kahit sino na lang hahalikan. Nakakahiya po, no? Yun. At didikit yung katawan niya, yung ididikit yung katawan ng babae sa kanya. Yun po kasi, yun po ang hindi maganda sa isang lalaki pag maniac po ang kuwan. Kaya ang babae, pag ganyan, na wala nang ginawa, kundi gusto niya puro romance. Pero bihira po akong nakakita ng ganyan. Ang alam ko po kasi lalaki. Ang babae, meron din po akong nakitang ganyang babae. Siguro po 3 beses na naming nakita yan na ganyan. Iba po. Ang babae po, iba pag maniac. Iba po talaga. Pag makikita mo po talaga, magugulat kayo. Umiikot-ikot po yan kahit saan ng mga silya or mga kakuwan, isasaksak. Ganon po yun. If I broken your heart last night, Miss Treasure, hiwalayan ko na po ba? Hiwalayan
hiwalayan ko na po boyfriend ko sa dahilang pambababae niya at panloloko sa akin. Baka po kasi siya mahawa sa mga babae niya ginagamit. Alam ko po, 6 yung babae niya mga pokpok sa club at yung 2 po na ilabas niya. Kaya po ako natatakot sa bagay net. Kung ganyan ang kahit naman ako, kahit kung ganyan man ang aking boyfriend, ihiwalayan ko. Kasi nakakahawa yan, yung mga dyan nagkakaroon ng mga yung hepatitis, yung mga sexual sa mga sexual intercourse, sa mga acupuncture, yung mga ganon, dyan yan nagkakaroon, at saka yung mga sa needle, yun. Baka yung boy hindi naman natin masabi kung siya may sakit o ano, kasi hindi naman natin napapatunayan, di ba? Kaya ayokong magsabi sa kanya nung ganon, di ba? Hindi po pwede yung sasabihin natin na ganito siya, wala naman tayong sure na mangyayari, di ba? Okay, oo. Para yung ating boyfriend hindi naman siya mag-iba, di ba? Pero kung ikaw gusto mo yung ganyan, maghihiwalay kayo sa kalikutan ng boyfriend mo at baka iniisip mo baka ka mahawa, hiwalayan mo na lang. Yun ang aking turo sa'yo, makipaghiwalay ka. Kasi kung naman ikaw talagang mahal ng boyfriend mo, alam mo, susundan ka niya na hahanapin ka at makikipag-usap sa'yo. Kasi ang lalaki hindi ka hiwalayan pag mahal ka. Makikipag-usap siya sa'yo na face to face. Kasi alam mo, may lalaki kasing nahihiya, may lalaki na, kasi minsan kasi ang lalaki kasi nahihiya sa'yo kasi mas marunong ka sa kanya, mas may pera ka sa kanya. Merong ganyan lalaki. Minsan naman ang lalaki nahihiya siya sa'yo dahil lahat ng kabulukan alam mo sa kanya, ganon. Pero kinakausap mo pa rin siya, 'di ba? Tayo naman kasi pag kasi ang boyfriend natin, ang mahal natin, kahit na anong kabulukan ang malaman natin sa kanya, pipilitin natin at pipilitin na makausap siya at makasundo. Kasi gusto natin siyang makausap ng personal at maitanong sa kanya at matulungan siya. At kung talagang hindi na yan at kung talagang wala na talagang mangyayari yung inyong pagsasama, at saka kayo mag-let go. Kasi kung nag-uusap na kayo, wala pa rin, ginagawa pa rin niya yung ayaw mo, alam mo tayo naman hindi naman tayo po pwede na magtitiis tayo na sige, magtitiis na lang tayo ng ganon. Kaya hindi, kahit sinong babae walang magtitiis na papasakitan mo lahat binibigay na sa'yo ng babae. Pagkatapos lahat ng mga konsiderasyon, lahat ng mga ginagawa mo pa rin siyang pagkakatatawanan, hindi po maganda yon, no? Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Pero sa akin, nasa sa inyo yon kung ano yung gusto mo, no? Kung gusto mong hiwalayan, sige. Pero sa akin, sa ganang akin, hiwalayan ko yung ganon. Pero bago mo bago mo hiwalayan, mag-usap muna kayo para magkaintindihan kayo kung alin ang, kung may mali, ano ang tama, ano ang mali, may mali ka, kung ano do's and don't, no? Na pagkakaintindihan nyo. Pag hindi kayo nagkaintindihan at hindi kayo nag-meet sa gitna, at saka kayo maghiwalay. Ganon, no? Sana naintindihan mo ako, Net. Malapit na kasi matapos yung aking program. Miss Treasure, yung pong hipag namin ang walang hiya sa aking magulang. Samantalang ang bait-bait ng kuya ko sa kanya.
bakit po siya nagseselos samantalang anak naman siya anak siya ng namama ko. Ba't siya nagseselos? Meron po kasing gano'n na yung manugang, no? Yung deware asawa mo, anak mo babae. Karamihan kasi pag babae, mahal na mahal yan ng nanay. Oo. Siyempre, natural, ang lalaki kasi sweet din kasi sa nanay. Ang pag nag-asawa, doon nagkakaroon ng problema kasi itong asawa niya, doon niya iniisip na siya ay mas mamahalin ng nanay niya kaysa sa kanya. Ganun yon. Pero sa ganang akin, hindi ka dapat magaganyan sa iyong biyanan. Kasi dapat yan, mahalin mo ang biyanan mo. Kasi ang biyanan mo, kung hindi sa biyanan mo, hindi ka magkakaroon ng asawang mabait, gwapo, o marunong. O, di ba? O, kung yung asawa mo walang hiya, malas mo. Pero pag ang asawa mo mabait at ang aral lang magulang ang tinuro, swerte mo. Oo, kaya dapat ang biyanan mo binibigyan mo ng kuwan kahit na anong kakasiyahin niya. Kung wari ang biyanan mo hindi mo binibigyan ng ikakaginhawa niya, puro pasakit, puro kaselosan. Ba't ka magseselos sa biyanan mo? Teka nga, ba't ka magseselos? Wala kang karapatang magselos. Kasi alam mo, magseselos ka, kung hindi sa biyanan mo, nagkaasawa ka ba? Wala. Ang biyanan mo ang nag-anak at naghirap 9 months. Ang biyanan mo ang naghubog sa karunungan ng iyong asawa. Ang biyanan mo lahat ang gumawa, 'di ba? Ang nagpaaral, bakit ikaw ba nagpaaral sa sa asawa mo? Hindi. Hindi, 'di ba? Hindi naman ikaw ang nagpaaral sa asawa mo, 'di ba? Ayoko, hindi kahit ako, hindi rin ako pwede ng ganon. Kasi ako man yung walang hiyain, magagalit ako kahit sinong nanay. Walang hiyain ng manugang. Alangan naman matuwa. Oo. Pero talaga may biyanan, may biyanan na ayaw talaga sa yung napangasawa. Ganon din naman, likewise. Ganon din, ayaw din ng kuwan. Magsisi ka. Dapat ikaw ang bahala sa biyanan mo, di ba? Ganon lang 'yon. Hindi po pwede yung gano'n na lang ang gagawin mo. Dapat, ikaw magpapakumbaba, hindi yung biyanan mo. Hindi, ang biyanan mo, hindi susuko sa'yo. Kahit ako, ba't kita susukuan? Bakit naman ako susuko sa'yo? Na wala naman akong ginagawa sa'yo. Thank you, ma'am. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Diba? Hindi maganda yung ganon. Kaya, kahit sino ang makausap mo, walang ganon. Walang matutuwa sa iyong biyanan. Kakasuklaman ka. Anak niya yun. Siyempre, mahal na yun. Anak niya yun. Kahit ikaw, babae man. Ikaw man, babae. Lalaki, nasa kuwan. Bugbugin mo yung anak niya. Siraan mo yung anak niya sa harapan. Kita mo, magagalit, magtatampo yung nanay. Hindi nga lang sasabihin niya sa iyo, pero masama ang loob niya sa iyo. Ganon. Ganon na. Hindi niya ipapakita na galit siya sa iyo. Kung may pinag-aralan yung biyanan mo, talagang ganon. Hindi niya papakita. Hindi talaga, kahit ako, ako nagtitiis lang sa ganyan. Pero ako, pag mga ganyan, pag ganyan ang aking yung mga napangasawa ng anak ko, ganyan, hindi na lang ako kikibo. Aalis na lang ako para hindi ko sila makita. Ganon lang. Hindi ko sila papansinin kasi sila rin naman ang makakarma nun, hindi naman ako.
magsisisi sila pag ako'y wala na. Doon sila magsisisi, wala na. Yan. Ay, ako'y magtatapos na po at kamusta po ang aking program. Sa susunod na lang po tayo. Hindi ko po nabasa yung iba ninyong sorry po at inuna ko lang po yon at ako po ay magpapaalam na Merry Christmas po. I love you, I love you, I love you. When you're down and trouble Kung hirap sumakay. and you need a helping hand, Luluhod na naman ako nito. well, nothing's going. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, see you again. Winter, spring, summer or fall, and all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, Buti na lang ito po. know wherever I am. Ponduhan. Buti yung, di ba, wala. Diyan nag-i-start yung mga sasakyan. Hindi siya punuan. Oo. Wag lang lalampas ng mga, kaya ayoko lalampas ng mga, yung mga 6 o'clock, yung 6 All you got to Mahirapan do ako. is call, Gusto ko mga ganyan and lang. I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hindi ko nga alam kung sino eh. Gusto ko nga magsama. Good to know Ewan ko, hindi ko alam you eh. got a friend. People can be so cold. Bakit, ma'am? Kala ko. They'll hurt you Sige, and magsasama ko. desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey now, all you got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You got a friend. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas.
Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Background daw natin eh. Bakit ang mauupuan natin eh? Ahoy, sana eh. Sabi ko, sasabihin ko kay ma'am. Ikaw ako lang. Sabi ko, sumama doon. Sinasabi yung hindi mo sasama ka. Oo, sasama ko nga, Risa. Sasama ko dito. Kalbo yun. Guwapo! Guwapo! Si Tay, kasama ko ba? Ganon. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Hindi, nagbigay na ako sa iyo. Isa na lang yung aking nakulang. Nakulang. Oo, nakulang. Parang hindi ka nagpipigay sa akin ng dalawang posible. Sabi mo sa kumpare. Oo, ako lang ha. Hindi ako nakakamit. Oo, yung isa pa,